Ginagamit nyo nang walang plaka yan. Meron po yan, sir. Kaya lang po, nakasira nga po yung plaka. Kaya nga. Meron ako. Tulak lang po gamit yan, sir. Pangigip. Kompleto. Galing LTO Opo. na pinapayagan kayo tumakbo nang walang plaka. Hi everyone! May mga kababayan tayo na kapag nahuhuli ay palaging sinasabi na sira ang motor at hindi ito tumatakbo. At kapag sinita mo po sila ay kung ano-ano ang dahilan kahit alam namang nating isa itong kasinungalingan. Sa video na ito ay panoorin natin ang matalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa mga kababayan natin na sila na nga nakapark sa kalsada ay sila pa itong masama ang loob. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video na may isang lalaki na walang lisensya kung saan ay tinutulak daw niya ang tricycle. May-ari po niyan, yung papa ko. Baga, tutulak ko lang po. Kasi May lisensya ka? May lisensya ka? Hindi ko po pinatatakbo, sir. Hindi, tanong ko may lisensya ka. Kasi naka-illegal parking. Apo, illegal. Pag na-illegal parking, kailangan may lisensyang titikitan. Eh wala kang lisensya. Hindi, iurong ko lang naman Hindi po. kailangan ng lisensya bago matikitan. Naglikpit lang po kami doon, sir. Teka lang. Makinig ka muna para maintindihan mo. Bakit po? Illegal parking, pag aalisin mo, kailangan may lisensya kang ipakita para yun ang titikitan. Ngayon, kaya tinatanong ko, may lisensya ka? Wala. Wala po eh. Yung Ayun papa na. ko po may-ari niyan eh. Tapos Kaya wala lang ka po pang kasi plaka. mga ginagawa po kasi doon sa kabila. O, kailangan natin ng lisensyang matitikitan. Dito ay nagdadahilan pa ang lalaki na may sira daw ang plaka at hindi naman daw pinapatakbo ang tricycle. Isa itong malaking kasinungalingan. Kasi nagano po sa barangay, naglikpit lang po kami. Hindi nga. Ginagamit. Ginagamit nyo nang walang plaka yan. Meron po yan, sir. Kaya lang po, nakasira nga po yung plaka. Kaya nga. Kumbaga, may papel din po yan, sir. Kompleto. Galing LTO Opo. na pinapayagan kayo tumakbo nang walang plaka. Ay, hindi po pinatatakbo yan, sir. Ay, ayun ang ginagawa mo. Kaya po hindi paayos yan. Eh, anong ginagawa nyo dito? Ito wala ko lang po, sir, kasi ginagamit po namin yan pang igib-igib lang, tulak-tulak. Tulak-tulak yan, sir. Sira po yan. Kung di po kayo naniniwala, sir, kahit po sa barangay magtanong kayo, ginagawa po dyan, sinasakay lang yung tubig, tapos tutulak lang po. Sira pa po yan, sir. Pero kompleto po papel yan. Meron ako. Tulak lang po gamit yan, sir. Pangigib. Kaya nga. Bago mo alisin, kailangan may lisensya para titikitan. Tulad niyan, ayun o, tinitikitan. Eh, wala kang plaka kung titikitan. O, 7. Walang plaka. Ang sabi niya, sira. Sira po yan. Ang motor naman na ito ay 4 ang sakay. Pero kaya po kayo hinuhuli ay delikado po kasi ito kung sakaling magkaroon ng aksidente. Opo, pero ang dami niyo po. Pakitabi niyo muna. Ang Wala dami. sir, walang sidecar kanina, nagkakahulian doon kaya pinilit ko magbuti. Pasensya na po. Wala ka rin plaka. Hindi, ano ko lang po, di po talaga ito nilalabas sir. Ngayon ko lang po ginamit kasi nga po emergency. Ito po. Babaan niyo po yung bata. Peran po ng lisensya o RCR po. Kaya na pasensya na po talaga kasi emergency lang. Ayan po yung spike kasi F po yung spike. Ito po yung lisensya po. Bakit punit na to agad? Ano po sir, yung bago natin, marupok po yung bagong lisensya. Ito yung luma, ito po yung spike. Pa 7.6 nga ako ng isang LTO dito. Walang plaka. Ito plaka muna kalagay natin. Oo, ito doon. Sige na po sir. Excess passenger, walang helmet, tsinelas, walang plaka, kumpleto ka. Dalawang anak ko po kasi yun. Kaya nga. 42 sa 41 yung lagnat. Hindi nga, nung pauwi, pasensya na po. hindi nung pauwi, sana, pinaano mo na lang tricycle. Magkakamali. Pasensya na rin po sa abala. Pero wala, talagang crucial yung nangyari. 42 sa 41, hindi ka naman Hindi, nung papunta, walang problema. Nung pauwi, sana, pinahatid mo na lang. Meron naman pong ginang na wag na daw ito ang kanyang sasakyan. Pero ang akin po sana ay bago kayo bumili ng sasakyan nanay ay meron po kayong garahe. Hindi yung sa kalsada ang garahe ng inyong kotse. Kasi alam niyo naman, yearly may traslasyon. So, bawal po ang parking. Po talaga namin, bukas pa, tatanggalin talaga namin yan. Mamayang alas 5. Ngayon lang po talaga. Ang alam talaga namin 7. Hindi po, Ang alam kahapon talaga pa. namin 7. Sana inanos nyo kahapon. Ay, Sana inanos nyo ngayon hindi. Yung mga ibang nagpa-parking, sana inanos sa amin. ayun nga po, sinisita ko nga, ba't siya Eh, nagpa-parking? huwag naman po magaling sa sakyan namin.
nakikiusap naman po kami. Hindi man namin kasalanan yun. Sir naman, sige naman po. Tatanggalin naman talaga namin ng ano yan, ng alas 12. Dapat kasi kahapon pa walang parking. Dapat in-announce na yan pa. Tatanggalin naman po namin pag may ano po talaga. Sir. Dito ay napagsabihan ng parking attendant na dapat ay hindi pinayagang magpark sa kalsada ang mga kotse at wala din naman silang ticket na katunayan na pinapayagan sila. Huwag mo nang i-issuean. Dahil wala naman ticket at the time of apprehension. Dapat umaga pa lang nag-i-issue na kayo. Magkano singin nyo? 100 buong araw. Hindi dapat umaga pa lang. Kasi yung mga residente po sir, hapon ko na po talaga. Sinasabi ko nga mali yun. Mali yun. Tulad yan, dumating kami, wala silang parking ticket. Opo. Paano yan? Hahanapin ka namin. Saka po sir, Hindi ka naman nandito lagi. Nawawala-wala kayo. Di ba? Gano'n. Oo. Kasi Wala. alam ko po sir, Pag may ticket, Sinabi naman ng ating maganda na nagbayad daw sila pero ayon sa parking attendant ay hindi sila nabigyan ng ticket at hindi pa sila bayad. ang point nga po, dumating ang operation, wala kayong ticket, i-issuehan pa lang. Kaso po, Ibig sabihin nun, pa namin, lugi po kami kasi nagpabayad po kami sa kanya. nagbayad ka na ba? Ngayong araw? wala pa po. Oh, wala. Oh. Pero po yung ticket po, kasi ang usapan po nun. Hindi. Sir. Nagbayad na po ngayong araw? Nagbayad na po kayo? Ngayong araw? Tayo ng usapan, di ba? 8 to 5 naman talaga. Eh, hindi. 8 to 5. 11 na. Oo. 11 na. Saka po sir, ang alam ko po kasi, Lumalabas po dito na suki na pala ng pagpapark sa kalsada ang ginang na ito at talagang garahe nila ang kalsada. Oh. kasi pa po, Kuya, sir, Eh, kasi po yun yung ano sa amin. So pag suki po, pwedeng anytime. Unfair naman po sa ibang tao yan. Sir, kasi kaya kami nagbabayad ng hapon dahil alam namin obligasyon namin. Yung mga titikitan nila, hindi taga rito, tumatakas. sila. Okay, usapang Kami, obligasyon. tumatakas. Usapang obligasyon. You are paying parking fee sa paggamit po ng kalsadang pampubliko. Automatically, pagdating nyo po yan, obligasyon nyong bayaran. Yes, alam namin. Unfortunately, ayan po yung parking attendant. Wala daw kayong bayad. Ayan o, kasasabi lang po niya. Pwede po natin i-review, recorded po. Inisyo sa ating na ano. Ayan o, Pagka ginukuha na namin. Hindi, yung iba po, 10:30 ng umaga eh. 1 hour ago na issuehan. Kaya nga, tinanong ko siya, asan ticket? Wala pa po. Nagbayad na ba ng advance? Hindi po. Maganda namang aral itong binigay ni Sir Gabriel Go para sa konsiderasyon na 5 minutes bago maito. Yan po, pag dumating po kayo, pag dumating ang enforcer, dapat andun po kayo para ibigay ang lisensya para tikitan po kayo ng attended illegal parking. Pag na-tow po yung sasakyan, ibig sabihin po, nung dumating ang enforcer, wala pa po kayo doon. Kararating nyo lang po. 5 minuto lang po kasi binibigay na konsiderasyon. May video po doon, pwede nyo i-review yung video. Ganito kasi po sir, nung ihahatag po nila, sabi nila, kakausapin daw namin kayo. Tapos sabi ko, paano to pupuntahan namin kayo dito kasi dyan lang sa may video. Tumatakbo po kami para po kayo ikausapin kasi sa inyo daw ang desisyon. Kaya po tumakbo kami dito para kayo ay kausapin. Pero ito lang po yun. Ang tanong, dumating ang enforcer, andun ka sa kotse o wala ka? Mayroon na po, mayroon na po. Wala po, kasasabi lang niya kanina, kararating lang eh. Kararating ko na, nilalagay nila po ng kadena. Nilalagay po yun pag lumagpas na po ng 5 minuto. Sabi nila po, kausapin niya si sir. Kaya yun Yun nga ang po. sinabi niya sa amin po. Kaya na medyo natagalan kami kasi Pwede na mapagbigyan lang. pinuntahan po namin kayo. Pasensya na po, pag pinagbigyan natin, lahat na lang po ng humingi ng konsiderasyon, pagbibigyan natin lagi. Actually, dumaan na po ang MTPB, nauna po sa amin. Ang tricycle naman na ito ay ilang minuto nang nagpa-park kung saan ay puno ng soft drinks na hindi pa binababa. Tow truck, pay tricycle, tow truck. Kanina ba yung mga laman, yung mga tinapay, bago silang kunin? Oh, nasaan ba yung may-ari ng paninda? Ikaw? Oh, ibigay nyo doon sa babae, ibigay nyo. Pabitbit nyo, dalhin sa tow truck. Binaklas naman ng barracks na ito dahil tapos na ang kanilang proyekto at ikinatuwa ito ni Sir Gabriel Go. Tara, forward. Ano ba yung barracks nyo? Barracks po sir. Ng? Babaklas na kayo. Opo, kami po nag-umpisa. Opo, doon po sa loob po. I-ano nyo na, clear nyo na ha? Sige po sir. Okay. Ginawa namang hugasan ng motor at kotse itong bangketa pero pinaiwan ng motor ng tubig
tanda ng pagiging makatao ni Sir Gabriel Go. Car wash, oh. Tanggalin niyo yung car wash. Kanino yung car wash? Kanino po yung car wash? Pakitanggal po. Ibigay po namin yung motor. Ibigay niyo yung motor. Tanggalin niyo muna sa saksakan. Tanggal mo eh. Kuya, dito ka na, dito ka. Ipasok mo yung motor. Tanggalin niyo yung hose. Tapon nyo na lang yung tubig para hindi mabigat. Wala po lang ng tow truck. Hindi nyo ba dala yung ano? Skog. Yung pang-antanggal natin. Ang gate at halaman naman ay nakaharang sa bangketa, kaya pinaalis ito upang may malakaran ng mga tao. Tinan mo ano yan? Ano ba to? Gate ba to? Gate ba to? Opo, dapat. Kaso naka-fix na. Opo, pero sa kanila po yan. Natitiglo po yan kasi matagal na yan sa kurito nga nilagyan niyo. Tanggalin niyo po kasi, morning po. Sidewalk po kasi, pakitiklop. Pausog. Yung mga halaman, tanggalin. Sakay mo na yan, yung mga kahoy. Sakay nyo na yan. Ano pala, boundary, Yung mga halaman, ilipat nyo doon sa gilid. May rider naman na walang lisensya, pero ang nakakagulat ay meron pala siya pero student permit. Tenay? Lisensya. Impound nyo. Sa kanya ba yung motor? Sa kanya ba yung motor? Sa kanya ba? Yan siya? Student sir. Oh. Kailan ka ba naka-student? 5 months na ata. 5 months? Ba't di ka pa nagpapa-non-pro? Kung ko ito kinuha sa Mindanao. Hindi, pero yung lisensya mo, wala ka talagang lisensya. Bakit ka nagmamaneho ng walang lisensya? So, ano lang po eh. Pero yung motor sa'yo, bumili ka ng motor, hindi ka nagpakakuha ng lisensya? Gano'ng katagal ka na ba dito sa Manila? Bago lang po. Bago lang. Anak mo ba yung sakay mo? Tapos walang helmet. Mamadali na po ako sir kasi late na eh. Tulad niyan. Lalo kayong maliliit niyan. Late talaga sir. Kailan pa nabili to? 2 months pa lang. Bakit walang MB file? Dapat yan may nakalagay na MB file number. Ang MB file niyan, Yung student mo, student ka no? may student ka naman pala. Ba't di ka nagpa-non-pro? Paano pa? Wala kang resibo? Cash invoice? Paano nakuha yun? Doon sa ano ko to sa Financing ko. to? Ano ko to? Sa'yo o sa pitsan mo? Sa pinsan ko to. Sa'yo nakapangalan dyan? Hindi po Hindi. pangalan pa yun. Kuya, kapatid, may papaliwanag lang ako sa'yo. April 30, 2025 mo kinuha yung student permit. April, May, June, July, August, September. 5 months lang pwede ka na non-pro. Ano na po ngayon? January 2026. Ibig sabihin, ang tagal mo na nagmamaneho ng wala ka man lang student permit. Pangalawa, nasabi ba sa'yo
pag naka-student permit, kailangan may kasama kang naka-non-pro. Nasabi. Matagal ka na nagmamaneho nang wala kang kasamang non-pro. Yan. Nagbigay naman ng warning sa tindahan na ito na wag nang itambak ang mga gamit sa tindahan sa bangketa. Up, dahan-dahan, mga bote. Well, it's very minimal lang naman. So, we remove it na lang. As a warning. Pero pag tomorrow, pagbalik andyan, kukumpiskahin ko na. Pakialis nyo nga yung basuran. Pasok nyo dun sa loob. Itong bakal, pakialis. At yan po, ang napaka-importanting trabaho na ginagawa ni Sir Gabriel Go upang madaanan natin ang kalsada at bangketa. Ang pagkakaroon po ng lisensya ay upang mapatunayan na ang driver ay dumaan sa pagsusuri upang makasigurado na alam niya ang batas sa pagmamaneho sa kalsada. Ang mga kumukuha po ng lisensya ay dapat dumaan sa driving school at may certification na tinuruan ng isang professional driver kung paano ang tamang pagmamaneho. At dahil alam ng isang driver kung paano ang tamang pagmamaneho ay magiging ligtas, hindi lamang ang driver kundi pati ang mga ibang motorista na nasa kalsada. Lahat naman po tayo ay may pangarap sa buhay kaya tayo nagsisikap. Pero dapat po ay may kaalaman tayo sa pagmamaneho para maging ligtas, hindi lamang ang buhay natin kundi ang lahat ng motorista na nasa kalsada. That's all everyone, salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.